Yan, people need the Lord. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Salamat po sa umawit. Yan, sa isa sa mga kanilas brother. Yan, Brother Melchor. Ngayon po ang ating pong pag-aaral, humingi ng kanyang pagpapala. October 22, no? 1844. The great disappointment itong date na to. At ngayon ay may nagaganap na fun run dyan po sa Pampanga, Global City, kung di ako nagkakamali. O basta sa Pampanga dyan. Dyan sa sentro na city dyan. Nag-camping yung mga kapatid at saka yan, nagsimula na yung takbuhan. Sa mga sumali, God bless sa inyo lahat. Nagtumatakbo na sila ngayon. Naka-televise yan sa Pampanga. No? Mayroon silang kinonect na isang channel. Ewan ko kung isang channel. Baka sa local lang ng Pampanga yon. So ngayon, ang ating pong pag-aaral ay nakasentro sa Lucas 18:7. Tayo po ay manalangin. Aming tagapagligtas, Diyos na makapangyarihan na nagmamahal sa amin, humingi kami po ng kapatawaran sa aming kasalanan at sa umaga na ito, katulad ng title na pag-aaralan, kami rin po ay dumadalangin sa pagpapala na inyo pong igawad sa amin, O Diyos, at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman at karakter na nagmumula sa inyo. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Lucas 18:7, at hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? So dito po mga kapatid, hindi tayo kayang tiisin ng ating pong Panginoong Diyos kung tumatawag tayo sa Kanya araw at gabi. Sabi diyan mga kapatid, araw at gabi nananalangin. Kahit nagdadrive, ako nga kahit nagdadrive, nananalangin. Ibig sabihin mga kapatid, kahit dilat ang mata mo o pikit ang mata ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, hindi ba tayo matitiis ng Panginoon? Hindi tayo matitiis ng Panginoon. Pero syempre, may iba't ibang paraan ng pagsagot ang ating pong Panginoong Diyos sa panalangin. Di ba? Ayon pa rin sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa kalooban natin. Minsan, yung dalangin natin, ito lang, pero yung sagot ng Panginoon, ganyan. Di ba? Yung dalangin natin minsan ganito, pero yung sagot ng Diyos, ganyan. Ayon sa kanyang kalooban, at alam niya kung ano mas makakabuti sa atin. So, ganyan ang ating pong Panginoong Diyos. Ating basahin ang ating devotional, tatanggap tayo ng kapangyarihan. Maaring matagal na nating sinusundan ang makipot na daan. Ngunit hindi ligtas na ituring itong patunay na susundin natin ito hanggang sa dulo. Kung lumakad man tayo kasama ng Diyos sa pakikisama ng Espiritu, ito ay dahil hinanap natin siya araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya. So tayo po, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay dumadaan sa makipot na daan. Ang mga nananampalataya sa Panginoon dumadaan sa makipot na daan. Totoo po, maraming mga pagsubok, maraming mga balakid. Pero ang pinakasigurado, ang pinaka-secure, ang pinakasikreto, kahit na makipot ang daan, kasama naman natin ang ating Panginoong Diyos. Dahil nga sabi sa Psalms, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo nun ay kapahamakan. Mas maganda na yung makipot na daan. Maraming pagsubok, maraming problema, pero kasama mo naman ang Panginoon. Di ba? Mula sa 2 puno ng olibo, ibinabahagi sa atin ang ginintuang langis na dumadalay sa mga gintong tubo. Ngunit ang mga hindi nililinang ang espiritu at kaugalian ng panalangin ay hindi makaasang tatanggap ng ginintuang langis ng kabutihan, pagtitiyaga, pagtitiis, kahinahunan at pag-ibig. Ito yung mga nakukuha na mga ginintuang langis kapag nilinang natin yung ugaling nananalangin. Ang sabi po dito, kapag tayo ay nananalangin ng mahusay, yung ginintuang langis ay dumadaloy sa gintong tubo. Ibig sabihin, mga kapatid, malaming mga biyaya ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoong Diyos kung tayo ay lumalapit sa Kanya, kung tayo ay nananalangin. Minsan kasi nananalangin tayo kapag may problema lang. Di ba? Nananalangin tayo kapag kailangan lang natin ng Panginoon.
Pero pag hindi natin kailangan ng Panginoon, nakalilimutan natin siya. Ang tunay na panalangin, hindi yung panahon lang na mayroon kang karamdaman. Hindi yung panahon lang na ikaw ay gipit na gipit. Kundi sa panahon na ikaw maayos, yun yung taimtim na panalangin. Dahil tunay na may connection ka sa Panginoon. Hindi yung parang alam naman ng Panginoon, halata naman ng Panginoon na tayo mga tao nang-i-scam sa ating Panginoong Diyos. Alam ng Panginoong Diyos siya na lalapit lang tayong tao kapag kayo na nga, nagdurusa na tayo, naghihirap na tayo. Pero nung sagana at malakas, masaya, nakakalimutan ng Panginoong Diyos. Di ba? Party-party doon, punta dito, punta doon. Wala. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung panalangin. Ang sabi po dito, dapat panatilihin ng bawat isa ang sarili na hiwalay sa mundong puno ng kasamaan. Hindi tayo dapat lumakad kasama ang Diyos ng ilang panahon lang. Ayan At pagkatapos ay hihiwalay mula sa kanyang piling at lalakad sa apoy ng sarili nating pagniningas. Hindi dapat ganoon. Kung lumalakad ka ngayon sa paanan ng Panginoon, kasama ang Panginoon, ituloy-tuloy mo na. Hindi yung lalakad ka ngayon, bukas hindi. Hindi po ganoon. Hindi po pwedeng yung paa mo nasa kabila, sa sanlibutan, tapos yung paa mo sa Panginoong Diyos. Hindi po bra. Dapat kung saan ka, doon ka. Dahil ang maligamgam, isinungso ka rin. Di ba? Iniluluwa, sabi sa Apokalipsis. Kailangan may matatag na pagpapatuloy. Yan. Consistent. Na pagkatyaga sa mga gawa ng pananampalataya. Dapat nating purihin ang Diyos. Ipakita ang kanyang kalwalatian sa isang matuwid na karakter. O pag sinabing matuwid na karakter, tuloy-tuloy na karakter yan, mga kapatid ko, no? O, yun yung pagkakilala sa atin. Yun yung ating trademark. O, hindi yan bigla na lang sumibol. Hindi yan parang politiko na kapag may eleksyon lang, nagpapakita. Kapag may eleksyon lang, mangangako. Kapag eleksyon lang, magbibigay. Di ba? Hindi dapat ganun. Mamimigay dahil tatakbo sa susunod na panahon. Hindi ganun, mga kapatid. Ang karakter, tuloy-tuloy yun. Right motive. Alam naman ng ating Panginoong Diyos ang motibo natin. Hindi din tayo makakalusot sa ating Panginoong Diyos. Yung motibo natin, alam yun ng ating pong tagapagligtas. Walang sino man sa ating makakakamit ng tagumpay nang walang matyaga at walang kapagurang pagsisikap. Ayan walang kapagurang pagsisikap. Walang matyaga dapat. Nakatumbas ng bagay na hinahanap natin, maging ang buhay na walang hanggan. Ayan kahit ang buhay na walang hanggan, hindi natin makakamtan kung walang pagtsatsaga sa pananampalataya. Bakit kailangan ng pagtsatsaga? Bakit kailangan ng pagsusumikap? Kasi araw-araw sinasalakay tayo ng kaaway. Araw-araw dinadagukan tayo ng mga pagsubok. Araw-araw tayo ay pinipilit na mapahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ng pagtsatsaga. Kailangan natin ng pagsusumikap na kumapit sa ating Panginoong Diyos, magpatuloy sa pananampalataya. Mananampalataya lang ba tayo sa ating Panginoon kasi ang buhay natin sagana, walang sakit, malusog, masaya, kumpleto yung pamilya natin? Paano kung bawas na yung pamilya natin, may kalungkutan na, may kahirapan na, baka mawala na tayo sa pananampalataya. Kaya kahit anong kondisyon, no? Katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos na tinatawag na unconditional love, yung ating pananampalataya din dapat ay unconditional. Ang pamamalakad sa panahon natin ngayon, para sa mga nagtatanong, ay ang pamamalakad ng banal na espiritu. Hilingin ang kanyang pagpapala. Panahon na upang tayo ay maging mas masidhi sa ating debosyon. Yan po ang sabi dito, no? Ang sabi po dito, kailangan maging masidhi ang ating pong debosyon. No? Lumakad tayo, panahon na para magseryoso tayo sa pananampalataya. Kung dati ay pabanjing-banjing ka lang, ganyan-ganyan ka lang, sabay ka lang sa agos, ngayon dapat na magseryoso sa ating devotional sa ating Panginoon. Ibig sabihin, magseryoso sa pananampalataya, magseryoso sa pananalig sa Panginoong Diyos, magseryoso sa ating tagapagligtas dahil kung wala ang ating Panginoon, wala tayong magagawa. Ipinagkatiwala sa atin ang mahirap, ngunit masaya, at maluwalhating gawain ng pagpapahayag kay Kristo.
sa mga nasa kadiliman. Tinawag tayo upang ihayag ang mga natatanging katotohanan para sa panahong ito. Yan po, no? Ang ating Panginoong Diyos, bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo ay alam ng Panginoon pag-ewang-gewang na gano'n, pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon ng mga katotohanan sa banal na kasulatan na maipakalat natin ito sa sanlibutan na ito ng ating pong karakter. Anong sikreto kapag sunog ka na sa iyong lugar? Ibig sabihin ng sunog kilala ka sa lugar mo na pangit na ugali mo, pangit na ang karakter mo, paano ka pa makakapangaral? Sa ngayon sa ating lesson, umalis sa comfort zone. Ano? Di lumipat ka ng ibang lugar ng papangangaral. Ibig sabihin, hindi ka na nga pinapakinggan sa lugar mo. Di sa ibang lugar ka naman na. Baka mamaya effective ka doon dahil kasama mo naman ang Panginoon. Di ba? At least wala nakakakilala sa karakter mo. Ang Panginoong Diyos lang. Yung pinaka-the best yun. Kasi nga naman, kung lagi doon ka na at doon ka lang mangangaral tapos wala naman nakikinig na sa'yo dahil alam nila yung ugali mo, yung karakter mo, hindi ka na rin effective. Dapat doon ka na sa ibang lugar na ikaw ay epektibo. Mahalaga para sa lahat ng ito ang pagbubuhos ng Espiritu. Kailangan nating manalangin para sa Espiritu. Inaasahan tayo ng Panginoon na humingi sa Kanya. Hindi tayo naging taos-puso sa gawaing ito. Ayan, ano? Yung paghingi natin sa Panginoong Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Hindi tayo tapat dito. Bakit? Dahil ang hinihingi natin, pinipilit natin ng Diyos na ibigay sa atin yung gusto natin. Hindi tayo nananalangin sa kagustuhan ng Panginoong Diyos kung minsan. Di ba? Pansinin niyo yung panalangin natin. Ginagawa nating waiter ang Panginoong Diyos. Na Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan. Pautos Inuutusan natin ang Panginoong Diyos. Dapat yun, ang panalangin natin. Panginoon, kung ano ang iyong kalooban, siyang nawang mangyari. Dapat dinudugtog natin yun. Bagamat Panginoon, ito yung aming panalangin, pero kami nakasubmit sa iyong kalooban. Kung ano ang gusto niyong mangyari sa amin, yun ang masunod. Ganun sana, mga kapatid. Dahil yun ang nais ng ating pong tagapagligtas. Anong masasabi ko sa mga kapatid, ko sa pangalan ng Panginoon? Anong bahagi ng ating pagsisikap ang naisagawa ayon sa liwanag na malugod na ibinigay ng Panginoon? Hindi tayo maaaring dumepende sa kaanyuan o panlabas na makinarya. Ang kailangan natin ay ang nagpapasiglang impluensya ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng lakas ni kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sabi sa Zacarias 4 verse 6. So, hindi sa sarili nating impluensya, hindi sa talino natin, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi sa ating karunungan, hindi sa ating mga nagawa, hindi sa ating mga na-donate, tayo pagpapalain ng Panginoon. Kundi sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang kalooban, tayo ay pagpapalain ng ating pong tagapagligtas. Manalangin walang patid, ang sabi dito, at magbantay sa pamamagitan ng paggawa ayon sa iyong mga panalangin. Habang nananalangin, maniwala at magtiwala sa Diyos. Ang sabi diyan, mahalagang ingredients to. Ang panalangin, dapat hindi mo kinukontra yung panalangin mo. Minsan may ganun akong panalangin kinukontra ko yung panalangin ko. Humihingi ako sa Panginoon, pero at the back of my mind, parang imposible mangyari yung hinihingi ko. Ibig sabihin, ako mismo, kinukontra ko yung panalangin ko, hindi dapat gano'n. Yung panalangin dapat natin, may kasamang pagtitiwala sa Diyos. Yan. Maniwala at magtiwala sa Panginoong Diyos. Yan ang dapat nating isa puso, mga kapatid. Nanalangin ka pala, kinukontra mo na yung sarili mo. Paano ka pa diringgin ng Panginoon? Ang dinirinig ng Panginoon na panalangin nga, yung may naniniwala ka at nagtitiwala, nananampalataya sa Panginoong Diyos. Panahon na ng huling ulan, sabi dito, kung kailan ang Panginoon ay magbibigay ng masagana ng Kanyang Espiritu, maging mataimtim sa pananalangin at magbantay sa Espiritu. Itong mga katagan na ito naisulat March 2 pa, 1897. Matagal na. Matagal na, 1897. Biruin mo, hindi pa pinapanganak yung magulang ko niyan, 1897. Dito, sabi, malapit na ang pagbubuhos ng banal na Espiritu. Kailangan na may taimtim na panalangin at magbantay sa Espiritu. Bakit?
Sangayon sa propesiya ni Daniel, no, ang ating sanlibutan ay papangit ng papangit. Yung moralidad ay pababa ng pababa, di ba? Kaya nga common na nga lang sa panahon natin ngayon yung kabaklaan eh. Yung pong katombo yan eh. At kapag narinig nila yung mga sinasabi natin na ito, ma-offend sila. Hindi ba nila na-offend ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa? Di ba? Oh, wala silang pakialam doon. Basta ang ano nila sa sarili nila. Na-open ako, ganito, ganito. Wow, may kailangan na irespetuhin nyo kami. Pero yung nirespeto nila ang Panginoong Diyos, hindi. Di ba? Common na lang yun. Kaya sabi dito, kailangan na tayo ay maging taimtim na panalangin dahil ang ating sanlibutan ay papunta na sa kasukdulan. Katulad sa Sodom at Gomora. Kaya sinunog yung Sodom at Gomora dahil nga sa bayan nila, normal na lang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang nag-aasawahan. Kaya sa panahon natin, yan yung senyales. Nagsimula yan 1970 hanggang sa kapanahonan natin, lumalala ng lumalala. At halos buong mundo, pag nagkaroon na ng mga batas na same-sex marriage ay patay na, no? Naging common disease na sa sanlibutan natin. At parang sa susunod na panahon, nakakahiya kapag tunay kang lalaki at tunay kang babae. Dapat may halo kang lalaki, may lalaki ka na babae. Sa susunod na panahon, ganun. Ikaw na mahihiya sa kanila. Di ba? Ikaw na mahihiya sa kanila. Kaya yun ay sign, isa sa mga sign yun, ng ating sanlibutan ay malapit ng mawasak. At ang ating Panginoon ay malapit ng dumating. Kaya sabi dito, ang kinakailangan natin sa mga oras na ito ay taimtim na panalangin. Sabi dito, hindi ba bibigyan ng Diyos ang katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanyang bang matitiis sila? Bibigyan ng katarungan. Ang ating panalangin ay diringgin ng ating Panginoon. Basta't gawin natin yung mga nabanggit. Number 1 na nakita ko doon, yung pong maniwala at manampalataya, humiwalay sa pagkakasala. At sabi doon, taimtim na panalangin at kunin ang kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Humingi tayo ng pagpapala galing sa ating Panginoon at ibibigay niya ito ayon sa kanyang mayamang kalooban. Patuloy nating isama sa dalangin ng bawat isa, mga kapatid, no? Na tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos tuloy-tuloy at walang hinto. No? Tuloy-tuloy, hindi lang sa panahon ng kagipitan, kahit sa kaginhawaan, tayo ay nananalangin sa ating pong tagapagligtas. Alright, tayo ngayon ay magko-closing song na, at pagkatapos po ng closing song ay prayer na ililid sa atin ni Brother Melvin Bilasano. Kaya type na po natin ang ating po mga prayer request habang pinakikinggan natin ang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ulit kami sa umaga na ito na kami ay binigyan nyo ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa mga lessons na aming narinig na nagpaalala muli sa amin na kayo ang Diyos ng pag-ibig. At kung kami ang hihingi po sa inyo ng mga pagpapala ay inyo po ito ibibigay. Ngunit kung hindi kami hingi ay wala kaming matatanggap. At Ama, sa aming paghingi sa inyo, naway hindi kami maging parang nag-uutos pagkos kami nakikiusap. At naway pagkaloob sa amin na aming mga kahilingan ayon po sa inyong kalooban. At dalangin din namin ang araw-araw na pamumuhay na mayroong pagtanggap po sa inyo ay maging pang araw-araw, hindi isang beses lamang, sapagkat ang araw-araw namin pamumuhay ay araw-araw din kami tinutokso ng kaaway. Maraming salamat sa mga pagpapaalala sa amin sa pamagitan ng lesson sa devotional araw-araw. Kami ay tunay na nagigising, kami ay tunay na nare-remind naway sa aming mga susunod na araw ng pagkising sa umaga, kayo po ang aming hinahanap palagi upang aming continuous connection po sa inyo ay manatili, upang sa ganon magkaroon kami ng matibay na depensa sa kaaway. Mahiling po kami ng kapatawaran kung kami man ay mahina, kung kami man ay natitisod palagi ng aming kalaban na si Satan. Ngunit alam namin na nariyan po kayo para abutin muli ang aming mga kamay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ng pasalamat ni Sister A.G. Reyes at pumuti na ang kalagayan ng kanyang asawa
na si Edmar Candelaria. At patuloy namin sinasama sa panalangin ng kanyang pinsan na si Lorenzo Reyes. Nawa po siya ay nasa ospital siya ngayon, at siya nawa ay yung pagkalooban ng mga mabubuting doktor doon dito sa kanyang ospital. At alam namin na si Lorenzo Reyes ay nagtitiwala po sa inyo na kayo ang dakilang magagamot, di lamang kayang pagalingin ang aming pisikal na karamdaman, pagkos lalong higit ang aming espiritual na kalagayan. Maraming salamat po sa inyong paggamot at pagpapagaling sa mga may karamdaman. Sa pagpatuloy, nais namin isama sa panalangin ang comfort para sa family ni Sister Yolanda de la Cruz sa kanyang nandaliang pamamahinga. Ay nawa ang kanyang pamilya ay ipagkaloob niyo po sa kanila ang comfort sa kanilang mga puso, at ipagkaloob din naman ang kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito. At amin din sinasama sa panalangin si Jody, ang kanyang kalusugan, at si Sister Erica Natividad, at si Imelda Garcia, ganyan na rin si Sister April, Sister Bisel Seraspe, at si Sister Aimee Kilantang, si Sister Janet de la Cruz, si Ate Esther Lopez, si Marilita, at si Dayan. Kasama na rin namin ng patuloy na kalakasan kina Kuya Bobby, Ate Lorna, kay Zane, at sa kanilang buong pamilya. Kasama na rin si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Pichi, ang ilang member ng family ni Sister Rose Encarnado, si Ating Sibilia Irelia Borbon na patuloy pa rin nagpapagaling, si Brother Renato Santos, ganyan din si Brother Romnick Irelia Francisco, Olivia at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora. Sama na rin si Sister Corazon Mina sa kanyang kagalingan, at ganyan din si Ate Sally Sanchez. Kasama na rin namin si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. At sama din namin panalangin ang apo ni Ate Milen, at kasama ang kanyang mga apo na kung saan pawang mga kabataan, gayon din si Kurt, si Kit, na nawa ay hipuin ng Holy Spirit ang kanilang mga puso, na sila ay makabalik sa pagiging masigla bilang kabataan. Nawa ilayo po sila sa mga barkada na hindi nararapat po na nilang samahan, sapagkat ito ay nagiging masamang impluwensya sa kanila. At kaya din aming sinasama sa panalangin iba pang mga kabataan sa lahat ng aming churches dito sa distrito. Nawa ay patuloy sila maging masigla, na nakatingin po at nagtitiwala sa inyo na kayo lamang ang mapagbibigay ng magandang buhay sa kanila, at walang magagawang magandang buhay sa kanila ang kanilang nakakahiligan, na kung saan ito ay hindi karapat-dapat po sa inyo. Naway ay hipuin din ng Holy Spirit ang kanilang mga magulang bilang kami na nagka-guide sa kanila sa araw-araw. Samahan niyo po kami pagkat hindi namin kaya ang aming mga sarili kung wala po kayo sa aming buhay. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ito naway ay inyong ipagkaloob sa amin, hindi sa aming kagustuhan, bagkus sa inyong kalooban sa tamang oras at sandali. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.